Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. So habang nag-aantay po tayo ng mga top level super tournaments ay dito muna tayo sa online chess mag-analyze. Ito po ay isang laro sa Title Tuesdays between Magnus Carlsen and Javokhir Sindarov. So yan po yung mga top level super grandmasters, naglalaro yan online kasi sa Title Tuesdays ang laki po ng prizes every week. So ayan, tignan po natin yung nangyari sa laban nila. White po si Magnus and black si Sindarov. Ito po nag-start with C4. Ayan, so knight F6, G3, C5, Bishop G2, G6, and Knight C3. So kaya ito yung napili kong laro. Very interesting yung pag-handle ni Magnus dito sa opening natin. Ito po yung tinatawag na English opening symmetrical variation. So pag Bishop G7, ang ginawa kasi ni Magnus dito, medyo po kakaiba. So ang usual tira dito is Knight F3. Ayan, pagka nag-castling, Knight C6, tapos D4. Yan po ang usual opening natin pagka long game. No? Sa classical tournaments, yan ang ginagamit natin. Pagka blitz naman, ang ginagamit ko po is yung parang pa-Jaffers setup. Ayan. So pagka-castling, Knight G2, ganito naman ang setup kong isa. Ayan. So very solid, napakaganda for bullet and blitz. Pero dito kakaiba po ang tinira ni Magnus, nag-knight h3 siya dito sa gilid. No, ang idea po niyan papuntang f4 para controlled ang d5 kung saan stop po yung usual counterplays ng black with the d5 break. Ayan, so nag-knight c6, knight f4. Ayan, nandito kaagad, nakatutok sa d5, d6, and then b3. So double fianchetto ang ginawa ni Magnus. So bishop d7, bishop b2, castling, and castling. So dito po ang atake ng black usually is a6. Ayan, so a6, rook b8, and b5 queenside expansion. So nag d3 lang si Magnus, rook b8, queen d2, b5, and knight c d5. So very solid play and around equality lang po ang bigayan dito ng ating engine. So yung take note, yung double fianchetto bishop, nilalabanan po yung bishop ni Sindarov. So ang nangyari dyan na forced na mapalit yung fianchetto bishop. So pagka e6, kinain dito and nagkapalitan. Ayan, so nag e3 para solid lang, walang knight d4 na talon. Rook fd8, rook fd1, bishop e8, and rook ac1. And dito na po yung parang critical position ng ating laro. So pag b takes c4, ayan, so ang usual captures po dyan is syempre kakainin yan ng pawn. No? Kakainin ng pawn para ma-open file dito sa d-file. And yan po pala ay isang inaccuracy. Dapat ang pangkain dito is rook takes c4. Para meron kang mga ideas na pwede kang mag-break with d4, tapos ma-open itong bishop and ma-open ang rook. So ayan po, no? Take note, hindi naman yan basta-basta makakapag d5 kasi palaging mabibitin yung c5 pawn. And yan po magiging target or makakain. So punta tayo sa ating game. Ang ginawa ni Magnus is d takes c4. Ito po ay isang inaccuracy kasi napakabilis ng counterplay ng itim. At ito po ang tira dyan is a5. At pagka a5 na yan, bigla pong namroblema si Magnus kasi ang parating is a4. Either tatamaan po yung b3, no, magkakaroon ng target sa b3, or pagkakain mo, mababasag ang pawn structure. Magkakaroon ka ng tatlong isolated pawns. So dito nag-knight e2 si Magnus. Ang gusto niya is mag-knight c3 para ma-stop po yung a4. Kaso, one move too late ka. So ngayon, nag-a4, basag ang pawn structure mo. Ayan. So kinain, pagkakain, tatlong isolated pawn na yan. And dito nag-knight e5 si Sindarov. So attacking yung c4 pawn,
And also may mga ideas with knight f3 check. So dito, ang dapat ititira po ni Magnus para ma-maintain ang equality at actually medyo lamang pa ng konti is f4. Ayan. Pagka f4, medyo mawiwik ito ng konti. Pagka knight g4, h3 lang. So sisimplihan lang po pala. Siguro ang kinaayawan ni Magnus, meron kasing rook b2 ideas and pagka nag-rook c2 ka, kakainin, tapos may fork. Ayan. Pero sisimplihan mo lang, pagka rook b2, queen d3 lang. And ngayon pagka knight h6, so may ipit na po dito yung knight sa gilid, pwede mong simplihan with knight c3 para depensado lahat ng pawn, or ang mas maganda ang engine move is g4. Lalong ipitin itong knight sa gilid. Ayan. Kaso yan po hindi nakita ni Magnus, no? So ginawa ni Magnus, nag knight c3 lang siya. Sinimplihan lang niya, dinipensahan ang pawn. And siguro ang inaabangan ni Magnus is paano pag kinain itong pawn dito, merong knight e4. So nagseset siya ng patibong. No, may tama sa queen and tama sa knight. So pagkaalis ng queen, of course makakain po yung knight sa c4. Definitely lamang na po ang white. Ang kasong yan, yung patibong pong yan, masyado pong basic para kay Sindarov. So ang ginawa is knight f3, kinain, kain, and take note, meron ng mga weaknesses dahil nawala po yung light squared bishop na nagpro-protect dito sa king side ng white. So ang ginawa ni Magnus is nag e4 para ma-stop yung possible na bishop c6 tapos mamamate dito, no? And then ngayon nag rook b4. Ayan na. Ang problema ay yung mga isolated pawn ng puti under attack na ngayon. So nag knight b5 si Magnus para sa counter attack papuntang d6 pawn. So ito kinain lang. Kinain. And of course yan ang pinakain ni Magnus, ang expected niya makakabawi siya ng kain dito sa d6. And mafo-fork pa yung queen and bishop. So dito nagbitaw po ng brilliant move si Sindarov, and yan lang po ang only move para makaroon ng lamang sa posisyon. So bibigyan ko kayo ng 5 seconds, pwede nyo pong i-pause ang video, try nyo pong isipin ang ginawa ni Sindarov dito. Ayan, no? So ang expected po kasi ni Magnus dyan, syempre, under attack yung queen, baka iiwas lang muna. Ayan, pagka iniwas, mapupunta po sa equal position, magro-rook c3, and of course, anybody's game pa yan. Equal lang po ang bigay ng ating engine. So dito, ang hindi in-expect ni Magnus, dalawang sunod na brilliant move. Unang-una is rook takes d6. Brilliancy. Ayan. So rook takes d6. Of course, force po kainin. And then bishop c6. Ang lakas ng mating threat dito sa king side. No? So hindi na po ma-stop yan pag halimbawa tumakbo yung king. Palaging merong pang-atake yung pwede mag-rook b2 para stop lang muna, tapos merong check or checkmate. So ang dami pong mga checkmate, hindi na po ma-depensahan lahat yan. Ayan, so ang only move ni Magnus is rook d5 para stop ulit yung mating threat, no? So halimbawa, kainin mo ng e takes d5 yan, kakainin sa c6, and mapupunta po sa equality, anybody's ball game ulit, malamang mauuwi sa draw. So ito po, iisa lang ang paraan para ma-maintain ang advantage. Ito po ang brilliant move ulit na rook takes c4. Ayan, brilliant move na naman. Yan lang ang only way. Otherwise, equal po ang kakalabasan kasi merong palaging checkmating threat dito sa ilalim, and wala na pong magawa dito ang puti. So halimbawa, kainin mo yung rook takes c4, merong queen e1 check, and then pa king g2 kain with a fork. Ayan, so sa pull yung rook, one piece down, talo na po kagad. And kapag iniwas mo, of course, itong rook na ito, mabibitin yung rook sa d5. So, ang ginawa ni Magnus
is pagka rook takes c4, queen b8 check. So king g7, queen b2 check. So nanggugulo, nagche-check-check. Kaso pagka rook d4, game over kagad, resign na po si Magnus. Kasi of course, itong rook, pwede po nang igalaw yan, kaso mamamati ka sa g2. So since hindi na po pwedeng igalaw ito, makakain na po yung rook na yan. Ang ending is one piece down ang kakalabasan ng white. Kaya po nag-resign na si Magnus. Ayan. So yan po ang ating game for today. Maganda yung natutunan natin. Medyo kakaiba yung setup ni Magnus. Nilagay niya sa gilid yung knight. Ang kaso, natamaan siya ng mga brilliant moves ni Sindarov. And yun, na-game over siya. So yan lang po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo ang ating video, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.